Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang kwentong magpapakilabot sa inyo? Sa gabing ito ating susubaybayan ang kakaibang karanasan ni Miguel sa kanyang modernong kondo sa Makati, kung saan ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang nakakakilabot na alulong. Habang sinusubukan niyang intindihin ang mga misteryosong tunog at mga aninong nagmamasid, mas lalo siyang nilalamon ng takot at pangamba. Paano kaya haharapin ni Miguel ang mga supernatural na nilalang na tila nagmumula sa dilim? Tara, samahan niyo ako sa kwentong ito at alamin natin kung paano siya makakaligtas. Si Miguel ay nakaupo sa kanyang modernong kondo sa Makati. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumisilip sa kanyang bintana. Ang tunog ng telebisyon ay nagbibigay ng kaunting aliw sa kanyang gabi. Bigla niyang narinig ang isang nakakakilabot na alulong mula sa labas ng kanyang bintana. Tumayo si Miguel, lumapit sa bintana at sinilip ang madilim na lansangan sa ibaba. Ano yon? Tanong ni Miguel sa sarili, pilit na iniisip na baka ito'y isang ligaw na aso lamang. Bumalik siya sa kanyang upuan, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi maalis. Pinatay niya ang TV at sinubukang pakinggan muli ang paligid, ngunit wala na siyang narinig. Bumalik siya sa kanyang upuan, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi maalis. Pinilit niyang matulog, ngunit sa kanyang pagtulog siya'y binangungot ng isang madilim na kagubatan. Ang mga alulong ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon at ang mga matang tila tumatagos sa kanyang kaluluwa ay nagbigay sa kanya ng matinding takot. Sa mga sumunod na linggo, si Miguel ay patuloy na nakakaranas ng mga kakaibang tunog sa kanyang kondo. Ang mga kaluskos at mga alulong ay tila nagmumula sa bawat sulok ng kanyang tahanan. Sa kanyang mga panaginip, siya'y sinusundan sa isang madilim na kalsada sa probinsya ng Batangas. Ang mga puno ay tila nagmamasid sa kanya at ang mga alulong ay palakas ng palakas. Napapansin niyang mas madalas siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi, pawis na pawis at takot na takot. Kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilan ang mga bangungot. Kailangan ko nang magpahinga, bulong ni Miguel sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Isang buwan ang lumipas at bumalik ang alulong. Ngayon ay mas maraming alulong na tila nagmumula sa iba't ibang direksyon. Natakot si Miguel at tinakpan ang kanyang mga tainga. Pilit na tinatakasan ang nakakabinging tunog na tila nagmumula sa kalaliman ng gabi. Matapos huminto ang mga alulong, nakita ni Miguel ang mga itim na silweta sa kanyang veranda. Matapos huminto ang mga alulong, nakita ni Miguel ang mga itim na silweta sa kanyang veranda. Ang mga anino ay tila gumagalaw at nagmamasid sa kanya. Ano to? Bulong niya sa sarili. Habang pinipilit niyang hindi manginig sa takot, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at kinunan ito ng litrato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipindot ang shutter. Nang tingnan niya ang mga litrato, wala siyang makitang anino. Parang naglaho ang mga ito sa isang iglap. Sino kayo? Sigaw ni Miguel, ngunit walang sumagot. Ang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga alulong. Pagkatapos nagtungo siya sa kanyang kwarto, dala ang isang baril para sa proteksyon. Kinaumagahan, walang bakas na natira sa veranda at tila wala siyang nakita. Ngunit ang takot ay nanatili sa kanyang puso. Alam niyang may kakaibang nangyayari sa kanyang paligid. Hindi siya mapakali, alam niyang hindi pa ito tapos. Patuloy na binabangungot si Miguel ng mga pulang matang nilalang na tila sinusundan siya. Ang bawat gabi ay nagiging mas mahirap para sa kanya. Ano ba ito? Tanong niya sa sarili habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Nagsaliksik siya tungkol sa mga kanide at mga mitikal na itim na aso. Umaasang makahanap ng paliwanag. Ang kanyang mga mata ay pagod na sa kahahanap ng sagot sa internet. Nakipag-chat siya sa mga online forums, nagbabaka sakaling may makapagbigay ng sagot, ngunit puro haka-haka lang ang kanyang nakuha. Mayroon bang nakakaalam tungkol dito?
tanong ni Miguel sa kanyang sarili habang tinitingnan ang mga litrato ng mga itim na aso sa kanyang laptop. Nag-post siya ng litrato online at nakatanggap ng email mula kay Dr. Santos, isang umano'y empleyado ng gobyerno na nagbahagi ng classified information tungkol sa Project Cerberus. Ang proyekto ay tungkol sa muling pagbuhay ng mga aso gamit ang suspended animation at paglalagyan ng body armor, paliwanag ni Dr. Santos sa email, ngunit nagdulot ito ng brain damage at erratic behavior. Ang mga aso ay naging supernatural, semi-physical manifestations ng kamatayan. Ang bawat salita sa email ay nagbigay kay Miguel ng mas matinding takot. Hindi niya alam kung maniniwala siya, pero ang mga detalye sa email ay masyadong eksakto para hindi paniwalaan. Napagtanto ni Miguel na totoo at mapanganib ang mga nilalang, kaya't nagsagawa siya ng eksperimento gamit ang ilaw at natuklasang maaaring mapigilan ng liwanag ang mga ito. Pakiramdam niya ay bilanggo siya sa sarili niyang tahanan, ngunit determinado siyang mabuhay sa pamamagitan ng pagpapanatiling bukas ng mga ilaw. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang pakikipaglaban sa dilim. Ngunit sa bawat gabi, ang takot ay bumabalik at alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa bawat pagpatay ng ilaw, bumabalot ang takot at ang pag-asa na sana'y hindi siya ang susunod na biktima. Si Miguel ay nakulong sa kanyang tahanan, laging alerto laban sa mga supernatural na nilalang. Ang bawat gabi ay isang pagsubok ng kanyang katatagan. Hindi na siya makatulog ng mahimbing, laging nagbabantay sa bawat tunog at anino sa paligid. Ang mga ilaw sa kanyang kondo ay laging bukas, umaasang hindi siya susundan ng mga pulang matang nilalang sa kanyang mga panaginip. Hindi ako susuko, pulong ni Miguel sa sarili habang tinitingnan ang mga ilaw na nagbibigay ng kaunting aliw sa kanyang takot. Naging bahagi na ng kanyang gabi ang pag-iikot sa bawat sulok ng kanyang kondo, sinisiguradong walang madilim na bahagi. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang pag-aabang, laging handa sa susunod na alulong sa dilim. Sa bawat pagpatay ng ilaw, bumabalot ang takot at ang pag-asa na sana'y hindi siya ang susunod na biktima. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang hindi siya maaaring magpatalo. Ang dilim ay laging nariyan, nag-aabang. Mga kaibigan, natutunan ni Miguel na ang dilim ay puno ng mga lihim na hindi natin kayang ipaliwanag. Salamat sa pakikinig. Kung gusto niyo pa ng ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming creepy Pinoy stories. Hanggang sa susunod na upload, sana'y manatili kayong ligtas sa liwanag. Paalam at ingat sa mga aninong nagmamasid.